It's a blessing. Us at maging sa akin. For some years, I'm praying to invite this speaker sa atin. And he's one of those younger men na gusto kong pakinggan. I want to listen to him. I want to learn from him. I want to be blessed by his ministry. At siya ay fifth year na niya na pastor sa Antipolo Reformed Baptist Church. Nag-aral na siya sa GMA pero nag-aaral siya uli dahil di niya natapos noon. And he is the beloved husband ni Sister Lori at ang kanyang anak ay si Laito. At kasama niya ngayon ang mga members at mga brethren from ARBC and of course ang kanyang beloved na magulang. So tawagin natin ang ating speaker, Pastor Joseph Merlin Pelejo. Muli po, maligayang araw ng Panginoon sa ating lahat at nakikigalak po kami sa panambahan na meron tayo. Masaya kami na to worship with you along with my family and our church. Sige po, tumayo po tayo for our reading of the sermon passage from Romans chapter 7 verse 15 until 23. Romans chapter 7 verses 15 until 23. This is the word of the Lord. For I do not understand my own actions, for I do not do what I want, but I do the very thing I hate. Now, if I do what I do not want, I agree with the law that it is good. So now it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. For I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh, for I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out. For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Now, if I do what I do not want, it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. So I find it to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand. For I delight in the law of God in my inner being. But I see in my members another law, waging war against the law of my mind and making me captive to the law of sin that dwells in my members. Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh I serve the law of sin. This is the word of the Lord. Makaupo na po tayo. Ina-anticipate ni Apostle Paul na merong mga reaction at arguments yung mga mambabasa niya na pwedeng akalain nila ay binabadmouth niya yung batas ng Diyos. Pwedeng isipin, magkaroon ng mga misconceptions na para bang ayaw niya sa batas ng Diyos, na para bang masama yung batas ng Diyos. In Romans chapter 7, ang batas na pinatutungkulan dito ay yung Old Covenant Law na may emphasis sa moral law ng Panginoon. Ito yung accusation na pwedeng maisip ng mga mambabasa niya. Na ang batas ba ng Diyos ang dahilan kung ba tayo nagkakasala? Ang batas ba ng Diyos ang dahilan kung bakit tayo mamamatay? At ang answer ni Apostle Paul is negative. By no means. Dito sa chapter na to, ginamit ni Apostle Paul twice yung word na by no means, yung phrase na yon. Sa Book of Romans, 10 beses ni Apostle Paul ginamit yung emphatic negative na yon. From Romans 3 until Romans 11. Pag ginagamit niya yung word na by no means, yun ay pansagot niya sa mga misconceptions or mga false conclusions sa kanya mga turo. May mababasa tayo, by no means, sa usapin ng kasalanan, by no means, sa usapin ng grace,
chapter 6, di ba? May by no means dito naman sa usapin ng batas ng Diyos, at sa later chapter sa Romans 11 ay yung usapin ng faithfulness ng Diyos. Hindi natin nabasa kanina, pero ito yung sinabi sa verse 7. What shall we say? That the law is sin? By no means. Verse 13. Did that which is good then bring death? Yun yung law? By no means. So, ang misconception na pwedeng maisip nila after niya i-elaborate, i-explain na hindi tayo makakalapit sa Diyos sa pamamagitan ng batas, hindi na tayo nagsiserve sa Diyos sa pamamagitan ng letters of the law, pwede nilang maisip, baka yung batas yung problema. Baka yung batas yung masama. Baka yung batas yung dahilan kung bakit tayo mamamatay. And yan ang sinagot ni Apostle Paul. He answered in the negative. The law is good and sin is bad. The law cannot give life and sin gives death. Kaya tayo mamamatay sa ilalim ng batas, hindi dahil masama ang batas, kung hindi dahil tayo yung masama. We do not die under the law because the law is bad, but because we are bad. The law is good and we are not. Dinefend ni Apostle Paul yung goodness ng batas ng Diyos. Romans 7 verse 12. So the law is holy, and the commandment is holy and righteous and good. So paulit-ulit niya yung sinasabi, kahit sa text natin may nabanggit siya doon. The law which is good. Pinapatunayan na mabuti yung batas ng Diyos. But we know that when we are defending a case and when we point our fingers to others, it rarely ends well. So, hindi niya ginawa dito sa kanyang argumentation, sa kanyang pagtuturo, hindi niya sinasabi sa mga taga-Romans, kayo yung makasalanan. Hindi ganun yung ginawa niya. Alam niyo yung ginawa niya? He pointed the finger to himself. Ang binigay niyang case, ang binigay niyang pinaka-example ng sin at sinfulness ay walang iba kung hindi yung kanyang sarili. He decided that sa final defense niya, sa kabutihan ng batas ng Diyos, he pointed his finger to himself as the problem. Si Apostle Paul ay naging willing na i-share yung kanyang Christian experience, personal experience. At si Apostle Paul, he was willing to be vulnerable sa harap ng mga mambabasa niya at mga kapatiran niya sa Rome. Yun yung nabasa natin. Doon nagsimula yung passage natin sa verse 15. Sinabi niya yung gusto niyang gawin, yung kabutihan na gusto niyang gawin, yung pagsunod na gusto niyang gawin, hindi niya magawa. Pero yung kasalanan na ayaw niyang gawin, yun naman mismo yung nagagawa niya. Imagine, it is an apostle. Apostle ito ng Panginoon. Mas, wala nang ganitong office ngayon. Kung mayroong pinakamataas na human office, prophets at apostle yun. Pero he was willing to say, I am a sinner too. I am a sinner too, just like you. Sinabi niya sa verse 15 to 21 iyon. At sa verse 22 to 23, sinabi niya, what's the problem? Bakit ganun yung nangyayari? Bakit yung gusto kong kabutihan, di ko magawa, yung kasalanan na ayaw ko, yun naman na nagagawa ko. And his answer is that there is a war within himself. There is a inward war. Merong internal friction, merong internal battle sa sarili niyang puso. There's a war within him, between his Christian heart and his indwelling sin. Doon natin nakuha yung word na indwelling sin. Nandito the sin that dwells within me. And the battle is so intense, sobrang grabe yung pag-grapple sa sarili niyang puso, sa sarili niyang isipan, in his inward being, to the point na nag-exclaim siya, "Wretched man that I am, who will save me from this body of death?" Ganon katindi yung naging friction sa loob ng puso ni Apostle Paul. At itong experience ni Apostle Paul ay karakteristik sa karanasan ng lahat ng mga totoong tagasunod, disipulo, alagad ng Panginoong Hesukristo.
He was saying this of himself, of course. Pero ito ay characteristic, ito ay nagre-represent ng mga karanasan natin bilang mga alagad ng Panginoong Jesus. That's why this is our message this morning, na ang bawat alagad ni Kristo ay kalahok sa panloob na digmaan ng kabanalan dahil sa natitirang kasalanan. So every Christian is involved in an inward battle of holiness because of the remaining corruption. Galatians 5:17 agrees. We're very familiar doon sa language ng Galatians 5:17 kung saan sinasabi, the desires of the flesh are against the spirit, and the desires of the spirit are against the flesh, and these are opposed to one another. May conflict within the Christian. There is the spirit and there is the remaining sin. At meron tayong conflict sa loob natin, sa puso't isipan natin, sa mga kaluluwa natin. And in this battle, and regarding any kind of wars or battles, napakahalaga ng information. Kaya si Alice Go, ginigisa kasi sabi nila, baka spy. Yung mga spy, usapin niya ng sa usapin ng information. Sa mga gera at mga pakikibaka, napakahalaga ng data, napakahalaga ng kaalaman. And in this battle within us na mga mananampalataya, dalawang tanong yung dapat nating masagot. Una, sino ba yung kaaway? Pangalawa, paano ba tayo magtatagumpay? Dun sa battle na nararanasan ni Apostle Paul, he answered these two questions. Sino ba yung totoong kalaban, kaaway, at paano ba tayo mananalo? Who is the enemy? And how do we gain victory? So we will look at these two. The Apostle Paul laid down in our passage, number one, his own sin his own sin is the enemy, and number two, his own Savior as the victory. So usapin ito ng sanctification battle niya. So number one, his own sin as the enemy. Kaya may friction sa loob ni Apostle Paul. Kaya may battle sa loob ng kaluluwa ng apostle na ito. We would argue it is because of what he loves. Because he loves something, he fights. Because he loves something, there's friction within him. Very interesting yung sinabi niya sa verse 22. At kasunod nun yung verse 23. Yung verse 22, ipinakita niya kung ano yung mahal niya. Kung saan siya may kasiyahan. Tapos sa verse 23, sinabi niya, meron siyang pakikibaka. Saka nangyayari itong battle na ito. Let's read Romans 7:22. For in my inner being I delight in God's law. But I see another law at work in me, waging war against the law of my mind. You see, in those two verses, he delight in the law of the Lord. Masaya siya sa batas ng Diyos. Masaya siya doon sa kalooban niya sa mga salita at mga patakaran, alituntunin ng Panginoon. That's why later, he does not like sin. He does not like transgression. He does not like when he himself breaks the very law that he loves. Ayaw niya. It hurts him na nababali niya yung pinakamamahal niyang batas. It is unique to the Christian. Ito ay napaka-unique sa mga mananampalataya. It is unique to the Christian to hate his own sins because he loves holiness. Napaka-natatangi sa Kristiyano yung pagkamuhi sa sariling kasalanan dahil sa pag-ibig at kasiyahan niya sa kabanalan. Ang issue dito sa Romans 7, ang alam ko nagka-series na kayo dito, Pastor, no? Hindi ko alam kung natalakay na to. Perhaps yes. Pero ang common na pinag-uusapan sa Romans 7 is the Apostle Paul talking about his pre-converted life or his Christian life. Yun yung pinag-aaralan. Sinasabi niya ba dito bago siya naging Christian or Christian na ba siya? Present Paul or past Apostle Paul. Alam niyo si Spurgeon, naligtas siya sa isang Methodist church
na-convert siya doon sa isang Methodist church. At sometime, bumisita ulit siya doon sa church na yon. Tapos sakto, yung preaching passage ay Romans 7. Binabasa na yung passage. So sa isip-isip ni Spurgeon, sabi niya, sakto, ako yun. Yung binabasa doon na may sa verse 21 onwards na ano yung gusto ko, hindi ko magawa, yung kasalanan na ayaw ko, yung nagagawa ko. Sinabi niya sa sarili niya, sakto sa akin yan. Ako yan. Pero daw, biglang sinabi ng preacher, ng minister, Paul was not a believer when he said this. Simula daw noon, hindi na bumalik si Spurgeon doon sa chapel na yon ng madalas. Siguro, dahil doon siya na-convert, bumibisita siya every now and then. Pero simula doon nang marinig niya yon, ay hindi na siya bumalik ng madalas, bumisita doon sa chapel kung saan siya na-convert. Dahil ang ibig sabihin ni Spurgeon, this is about a Christian. Ang Romans 7 ay tungkol sa isang mananampalataya na Pablo, katulad natin, ay minister na siya, pastor na siya. Tapos, nakarelate siya nung binabasa yung Romans 7, tapos biglang sinabi pang unbeliever daw yon. Brethren, only Christians have real battle because only Christians have the law of God as their delight. Psalm chapter 1 verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he doth meditate day and night. Psalm chapter 19 verse 10, tungkol din doon, more to be desired are they than gold, even much fine gold. The law is sweeter also than honey, and the drippings of honeycomb. Psalm 119 verse 14, I rejoice in the ways of your testimonies as much as in all riches. Again and again and again, we find in the Holy Scriptures yung mga mananampalataya na gusto nila yung salita, gusto nila yung kautusan, gusto nila yung batas ng Diyos. They have delight. Ginamit pa nga yung imagery na parang napakatamis na pagkain. And this is the difference, the contrast between believers and unbelievers. Ang mga hindi pa mananampalataya, ang mahal nila ay ang kasalanan. At ang ayaw nila ay ang kautusan. Ang mga mananampalataya, nagkakasala. Pero hindi nila mahal ang kasalanan. When they do it, it pains them. When they sin against their God, it hurts them. Because what they love is the law of God. Ito yung pinagkaiba ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya. The believers love the law of God. Kaya totoo na you cannot love without hate. That adage. Because there is holy joy and therefore there is holy hate. And thus, there is a holy war. Si Apostle Paul ay hindi masaya sa kasalanan dahil natikman niya na yung kasiyahan ng pagsunod sa ilalim ng banal na Diyos. Do you know why the Apostle Paul loves the law? Dahil ang batas ng Diyos ay accurate portrait ng character ng Diyos. Yung batas ng Diyos ay nagpapakita. Pag pinag-aralan natin yung moral law, the moral law did not begin at Sinai. The moral law exists even creation pa lang. Wala pa yung moral law, yung 10 commandments nung pinatay ni Cain si Abel. Pero kasalanan na yun. Why? Because the moral law reflects who God is. Kaya pag minamahal ng Kristiyano, gusto ng mananampalataya, gusto ng apostol, iniibig niya yung batas ng Diyos, yun ay dahil nakikita niya yung Diyos niya. Nakikita niya yung kabanalan, kagandahan ng Diyos niya. It is an accurate representation of the God that He loves. The Christian loves the law because he loves God. Masaya yung Kristiyano sa batas ng Diyos dahil dun sa batas ng Diyos, nakikita niya ang persona ng Diyos, ang karakter ng Diyos, at ang puso ng Diyos. Kapag inelaborate natin isa-isa yung mga batas ng Diyos, it shows God. Bakit you shall not steal?
Dahil hindi magnanakaw ang Diyos. Mapagbigay ang Diyos. Bakit you shall not murder? Dahil life-giving ang Diyos. Bakit you shall not commit adultery? Because God is faithful. Yung batas na minamahal ni Paul ay minamahal niya dahil character ng Diyos yung nakikita natin doon. That's why as believers, ang unang warning sa atin, in this matter of sin, the Apostle Paul hates sin because he loves the law. Ang unang appeal sa atin dito is let us avoid friendly fire. Yung kasalanan niya, yung nakita niya dahil sa pag-ibig niya sa batas ng Diyos. Let us admit that no sin is more dangerous to your soul than your own sins. Sa usapin ng gera, pakikibakan natin sa kasalanan, let us remember that our real enemy is not really the people around us. Ang kaaway mo hindi yung misis mo. Ang totoong kaaway mo hindi yung mister mo. Ang totoong kaaway mo hindi yung magulang mo. Hindi yung anak mo. Hindi yung mga ka-churchmates mo. Hindi yung kapwa mo mga mananampalataya. Kung hindi yung kasalanan na meron tayo sa puso't isipan natin na kinaayawan natin dahil sa pag-ibig natin sa batas ng Diyos. There was a British newspaper na nag-send sa mga famous personalities in history. At isa sa mga tinanong nila, sinenda nila ng question ay si G.K. Chesterton. Yung tanong na sinend nila is that what's wrong with the world? Yung mga famous thinkers, personalities, sinenda nila lahat ng letter. What do you think is the problem in this world? And G.K. Chesterton responded with a very short answer. Sabi niya, "Dear Sir, I am yours, G.K. Chesterton." Period. Napaka-unique na confession sa mga mananampalataya. Napaka-unique yung confession ng mga Kristiyano. Dahil sila lang yung makapag-confess ng Romans chapter 7. Sila lang yung makakapagsabi, I am the problem. Sa lahat ng mga problems na meron tayo, it's only the Christians who can admit, ako yung problema. I am the sinner. Na pwede tayong magturo at mag-blame shift. Pwede tayong isipin natin ang problema ay palaging ibang tao. But here in our passage, the Apostle Paul did otherwise. Sinabi niya, it is I. But regarding for his love of the law, kaya siya nag-endure dito sa conflict na ito, sa kanyang pakikibaka sa sarili niyang kasalanan. And that's what we should do as believers. How can you endure the painful battle of sanctification? You should do it out of your love for the law of God. Kailangan mong lumaban at makibaka at magpatuloy sa Kristiyanong buhay dahil sa pag-ibig mo sa batas ng Panginoon. When you cultivate your love for the commandments of God, there you will continue in that battle. Kasi kapag tumigil tayo sa kasiyahan natin, sa mga alituntunin ng Diyos, doon natin makikita yung sarili natin na hindi na Romans 7. Doon na natin makikita yung sarili natin at times, you can attest to this, that you can be at peace with your sin. Pag hindi ka na masaya sa batas ng Diyos, magkakaroon ka na ng kapayapaan. Hindi na yung struggle dito. Ang makikita mo sa buhay mo. Ang makikita mo na payapa ka na okay na sa'yo yung mga kasalanan na ginagawa mo. Kaya si David sa Psalm 51, di ba ito ay isang psalm of repentance. Ang isa sa mga hinihingi niya sa Panginoon ay joy. Hinihingi niya sa Panginoon, restore to me the joy of your salvation. Let the bones which you have broken rejoice. Bakit siya humingi ng kasiyahan? Kasi yun yung nawala. Nung mapayapa siya sa kasalanan. When he was living in sin, he had no joy.
in the law of God. Sino ba nagsulat ng Psalms na may delight sa law? Sino ba yung nagsulat ng Psalms na ang kasiyahan niya ay ang kautusan ng Diyos? Hindi ba si David? But during that time na namumuhay siya sa kasalanan, that's the time kung saan he is at peace with his sin. That's the time na wala siyang joy. That's why, brothers, what we need to cultivate and seek and pray is greater delight in the commandments of God. Gusto mong mas mamuhi sa kasalanan mo, gusto mong mamortify yung kasalanan mo, gusto mong magkaroon ng renewed battle sa iyong puso, ang unang-unang dapat na ipanalangin mo at isik mo ay greater delight sa mga kautusan mismo ng Panginoon. The more joy in God, the more we battle. The more love for His law, the more we mortify our own sins. Si Paul, he did not despise the law of God. Rather, he loved it. That's why he hated his remaining sins and still fighting. That's the enemy. And number 2, his own Savior as the victory, ang kanyang manunubos, ang kanyang tagumpay. Pag binasa natin yung Romans 7, ng kapos, nang hindi mo tinuloy hanggang dulo, isa ito sa mga pinaka-depressing part or passage ng scripture. Pag binasa mo lang yan, hindi mo tinuloy sa verse 25, hanggang verse 24 ka lang, o kaya tutok na tutok ka, sa 15 hanggang 24, hindi ka nag-focus sa verse 25, napaka-depressing nito. Mapapasabi ka ng amen, amen, ganyan talaga. Ganyan talaga yung nararanasan ko bilang mananampalataya. Talagang, Kristiyano ako pero nagkakasala pa rin ako, Totoo yan, Paul. Ganyan din ako, Apostle Paul. Nakaka-relate ako sa iyo, Apostle Paul. But, brethren, the passage or the chapter ended with thanksgiving. Yung chapter, nagtapos ito ng praise giving. Hindi ito nagtapos sa lungkot. Hindi ito nagtapos sa kawalang pag-asa. Hindi ito nagtapos na parang talunan siya. It ended somehow like a doxology. Sabi sa 24, what a wretched man that I am. Ito yung peak ng depths ng sorrow. Who will rescue me from this body that is subject to death. But in verse 25, thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. Ang tinignan niya muli ay ang Panginoong Jesucristo. Pagtingin niya sa sarili niya, napaka-depressing. Binalik niya yung mata niya sa Panginoong Jesucristo, pag-asa. Jesus Christ is the deliverer in what appears to be a losing battle of sanctification. Si Jesucristo ang tagapagligtas sa pagpapabanal, maging sa pagpapabanal, maging sa sanctification. Maging sa pagpapabanal na mukhang matatalo na sa digmaan. But here we see kung anong klaseng deliverer si Jesus. Saan siya nagliligtas. We know ng mga different kinds of messages today sa mga Christian churches na nagpo-portray sa Panginoong Jesucristo as a deliverer from many things. Na parang dumating dito si Jesus para i-deliver tayo mula sa kahirapan. Na parang dumating dito si Jesus para i-deliver tayo mula sa karamdaman. Na parang dumating dito si Jesus para i-deliver tayo mula sa kalungkutan. Those are messages that you can hear in some claiming to be gospel churches na parang ang pinaka-point ng pagdating ni Jesus, pagkapako niya sa krus para yumaman ka, magkaroon ka ng success sa iyong mga ginagawa o kaya naman di ka na madedepress kahit kailan. Yun yung iniisip nila. But what kind of deliverance yung binigay dito ni Jesus? Gusto nating i-clarify kayang gawin ni Jesus lahat ng yon. He can heal our sickness. I pray na pagalingin ng Panginoon yung anak ko. Hindi ko nga kasama kasi may sakit I do not want to see him suffering.
But there's something greater that he needs. There's something greater which we need more than salvation from poverty, salvation from sickness, salvation from sadness. There's something greater. That is salvation from sin. Deliverance from sin. Saan tagumpay si Jesus? Laban sa pakikibaka sa kasalanan at sa mga kinahantungan nitong mga kahihinatnan. That's why it's a falsehood. It's a falsehood kapag naririnig natin si Jesus ang tagumpay, pero hindi kasalanan yung pinagtagumpayan. It's a falsehood na isipin din natin na kasalanan yung kaaway, pero hindi si Jesus yung solusyon. Parehong mali yun. Maling isipin na panalo si Jesus, pero hindi kasalanan. Mali ring isipin na kasalanan talaga yung problema, pero hindi si Jesus ang solusyon. And some of you may be not yet believers, not yet Christians. Perhaps your problems and issues in life are so many different things na pwedeng na-mention na natin kanina. But was there a time in your life when sin was your main problem? Nagkaroon na ba ng panahon sa buhay mo na ang pinaka-pinoproblema mo ay dahil makasalanan ka? Dahil nalabag mo yung batas ng Diyos. Dahil siya yung nagawan mo ng masama. Nagkaroon na ba ng time sa buhay mo na hindi pera ang pinaka-problema mo? Na hindi yung kalungkutan mo yung pinaka-problema mo? Na hindi yung trabaho mo yung pinaka-problema mo? Was there a time in your life when you were so grieved because you sinned against this holy God? Was there such a time? Sana'y buksan ng biyaya ng Diyos ang puso't isipan ng mga mata natin na makita natin, this is my problem. I am a sinner. Ito yung pinaka-problema ko. This is my problem. And the only solution is the Lord Jesus Christ. He is the deliverer. Sa sulat ni John Bunyan na Pilgrim's Progress, pumasok yung isang character, si Christian, sa isang bahay. Yung bahay na yon ay the house of the interpreter. At doon sa loob ng bahay na yon, may isang kwarto. At doon sa loob ng kwarto, pinakita ni interpreter itong isang pangyayari. Kung saan merong isang pader, kung saan may apoy. At yung apoy na yon ay nagliliyab. At merong isang lalaki na buhos ng tubig. Pilit niyang binubuhusan ng tubig yung apoy, pero hindi namamatay. Yung apoy na yon. At nagtataka si Christian, paano nangyayari to? Apoy, binubuhusan ng tubig, hindi namamatay. And then si interpreter, pinakita niya yung likod ng pader. Halika dito, Christian, tignan mo yung likod. Sa likod pala ng pader ay may isa pang lalaki. Nang ginagawa niya naman ay buhos siya ng buhos ng langis. Buhos siya ng buhos ng gas para magliyab yung apoy. The point of John Bunyan there is that the man with the water is the devil and the man with the oil is the Lord Jesus Christ. Na kahit anong poksa doon sa apoy ng pananampalataya ng isang mananampalataya, no matter how small the fire, no matter how seemingly disappointing it is, at the back of that wall is the Lord Jesus Christ who maintains that sanctifying work. Hindi natin nakikita na nasa likod si Jesus. Hindi natin nakikita, nandyan siya. Pinaniningas niya yung pagpapabanal, pinananatili niya yung pananampalataya, binibigay niya yung pagbibigay niya ng sanctification. He is there. That's what the Apostle Paul did in Romans 7:25. Nung tinignan niya yung harapan, ako, ganito ako, ganyan ako. Pagsilip niya sa likod, oops, si Jesus. Thanks be to God. Papuri sa Diyos. Siya yung nasa likod ng pagpapabanal na meron ako, no matter how it appears to be
disappointing believer, when we are frustrated and disappointed with the presence of sin in us and the status of our sanctification, look to Jesus Christ. Kapag relate ka na sa 15 to 24, gawin mo yung 25. Look to your Lord. You do not look to Jesus just at your conversion. Hindi tayo titingin kay Jesus para maligtas. Si Jesus yung pinto, at sa loob ng pinto, si Jesus pa rin. Siya pa rin. You don't stop. Jesus is our redemption, justification, and sanctification. Sure, meron tayong role. Sure, meron tayong dapat gawin. Sure, responsible tayo sa lahat ng mga means of grace. Pero maging yung lahat ng means of grace na yon, they are pointers for us to look to the glory of the Son of God, to the second person of the triune God. The answer to your sanctification is not you. Ang sagot sa iyong pagpapabanal, yung key, ay hindi ikaw. Ang solusyon sa pagpapabanal ko ay hindi ako. Ang answer ni Paul sa kanyang sanctification ay hindi siya. Hindi niya sinabi sa dulo, thanks be to God, Paul ako. Thanks be to God. Wala, ganito talaga ako eh. Wala, medyo mas, okay talaga ako kaysa sa inyo. No. Sabi ni Paul, thanks be to God. He delivers through the Lord Jesus Christ. Kaya sa panahon na nadidisappoint tayo, na parang konting-konti na lang, that's the time you look to your Lord. Ang Romans 7 ay hindi isang chapter ng defeatism. Ang Romans 7 ay hindi isang chapter ng defeatism. It faces the reality of our sin, but it also shows us our triumph, our victory, our hope at the end of the dark tunnel is that light. Ang ating Panginoong Jesucristo. So if we respond to 15 to 24 with Amen, we should also say Amen to verse 25. Siguro maganda tong practice natin na when we are too comfortable in telling other Christians, in sharing our experiences ng gano'ng kahirap yung Christian life. Ganun, di ba, pag may mga kausap tayong other believers na pwede tayo mag-open up, pwede natin sabihin, hirap talaga maging Kristiyano, ganito talaga, ang hirap, nagkakasala ako palagi. Sana wag nating maging habit na kino-confess natin kung gaano kahirap yung battle sa sin without equally confessing that Jesus is your deliverer. Do not leave out that hope. It's okay. Confess your sins to one another. Sabi ng James chapter 5. Sure, we should be honest, transparent, na ang Christian life ay hindi perfect at smooth. Pero wag nating isipin ang Christian life ay despair at hopeless. Sabihin natin, ang hirap ng Kristiyanong pamumuhay, tapos banggitin mo si Jesus, salamat sa Diyos, dahil siya ang tagumpay ko. Ang hirap, siya tagumpay. Parang walang pero siya yung pag-asa. Palagi mong idugtong yon. Huwag nating i-leave out ito. Bilang mga mananampalataya. And you know, at the Lord's Day, kapag araw ng Panginoon, we gather together on the Lord's Day because we confess together that we are sinners. Kanya-kanya tayong bahay, kanya-kanya tayong lugar at nagtitipon-tipon tayo bilang isang kongregasyon. Hindi natin sinasabi na perpekto tayo, hindi natin sinasabi na okay ang lahat, hindi natin sinasabi na perfectly righteous tayo. We gather here together as sinners. Yes, that there is an ongoing battle. Alam yan ng mga kasama mo sa bahay. Alam yan ng pinakamalapit sa'yo. Sasamba kasama ko, sinner to eh. Say amen. But we gather together when we sing the triumphs of His grace.
We sing of our Lord Jesus Christ. Bilang pagtatapos, yan din mismo yung sinabi ni John Newton nung 82 years old na siya. Malapit na siyang mamatay. At the end of his life, may mga bagay na hindi na siya maalala. At ito yung sabi niya, although my memory is fading, I remember two things clearly. I am a great sinner, and that Christ is a great Savior. After years na kanyang Christian life, naging minister siya. He was very vocal about his sin. Kaya siya yung nag-author ng Amazing Grace. Pero sabi niya, ang dami niya nakakalimutan, pero dalawa lang hindi niya makalimutan. Siya ay isang malaking makasalanan, pero si Jesus ay mas malaking tagapagligtas. Basically, alam niyo, naalala ni John Newton, yung Romans 7:24 at 25. Yung sinabi ni John Newton, naalala niya, wretched man that I am, and thanks be to God, who delivers me through Jesus Christ. That's why, brethren, in our lifelong battle with sin, may we come to the conclusion of John Newton and the Apostle Paul, that I am a great sinner and Christ is a great Savior. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa pahina ng inyong banal na kasulatan kung saan nakikita namin ang immortal na katotohanan at ang immortal at eternal na katotohanan na ito ay bumababa rin sa aming karanasan at pinapakita kung sino kami. Salamat sa iyo, Diyos, dahil pinapakita mo at minumulat mo yung mga mata namin that we are still sinners. But do not leave us hopeless. Do not leave us hopeless, O Lord. What you have is the good news. What we have is the gospel, the evangelion. Maging ang pagpapabanal ay mabuting balita. Maging sa aming pagpapabanal, turuan mo kami, O Diyos, na maging Christ-centered. Sa pangalan ng aming tagumpay, ang Panginoong Hesukristo. Amen.